Ang US, Australia, Japan at India. 4 na bansa yan na malalaking puwersang militar. Pinagbantaan ang China. Malaking gera to mga guys. So itong bibigyan natin reaction video mga guys Ito'y tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na ang West Philippine Sea, napaka-init na issue, mainit na balita to sa ngayon dahil ating teritoryo halos kinukuha na ng mga Chinong to, no? Itong mga singkit na to. So ito ang bibigyan natin reaction Kung bago ka pa lang sa aking channel guys please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa, okay? And also siyempre paki-subscribe din kay Melbs Castle sa kanyang video ito ating bibigyan natin reaction. Okay? So, okay, umpisa na natin mga guys. Iyak na naman ang China sa balitang ito. Ito kasi ang unang pagkakataon na nagsama-sama ang Quad Nation para magsalita sa illegal na agresyon ng China over the West Philippine Sea. Ang Quad ay binubuo ng Amerika, Australia, Japan at India. Lahat ng yan kakampi ng Pilipinas pag sinakop ng China ang West Philippine Sea. Malaking gulo ito. Dito binatigos ng Japanese Foreign Minister ang pananakot. Ayun tingnan nyo naman 4 na bansa. 4 na bansa sabay-sabay atake sa China. Pag ginulo nila ang Pilipinas. Ayan Talagang mula noon pa talagang maraming kaalyado na ang Pilipinas, no? Kaya itong mga Chino, ito nagdadalawang isip. Tingnan nyo naman nagdadalawang isip itong mga Chino na to. Itong mga mananakop na to. Pagbabanta ng China. Halos araw-araw kasing nagbababala ang China kay PBBM at sa Pilipinas. Ikaw na ang mali, China, ikaw pa ang mayabang. Hindi na raw nahiya ang China sa illegal na pang-angkin nito sa teritoryo ng ating bansa. Tama. Dito kung may gagawin man ang China na makasira o makakapatay ng kapayapaan, a-action raw ang Quad Nation ng naaayon sa batas. Yan talagang a-action ang Quad Nation So, ewan ko na lang pag di pa bumahag yung buntot ng mga Chino na to. We stand ready to respond quickly to emergencies in the region. The 4 countries have begun coordinating assistance. Japan, Australia, India, and the US worked together to provide assistance. This is an important initiative from the perspective of human dignity. WPS agenda is also clearly stated for the first time in the Quad joint statement. Also this time, we have confirmed our response against information manipulation and interference by foreign countries, including the proliferation of disinformation. This cooperation are also essential pieces to maintain and strengthen the regional order. Nasa oras tayo ngayon na gustong baguhin ng China ang kautusan ng buong mundo, na kung saan China ang tinitingala ng lahat. China ang bossy. China ang masusunod. Di raw hahayaan ng Australiang baguhin ng sino man ang internet. Okay, tignan nyo naman ang China, ang kapal talaga ng mukha, no? Babaguhin nila, sila magbabago sa mundo. Oy, ang kakapal nila, no? Talaga itong masyadong napaka-agresibo ng China na baka parang gusto na lang sakupin buong mundo, no? Na sila ang maghari. International rules-based order. We live in a time where our world and our region is being reshaped. Conflict is risking lives and is costing lives, and long-standing rules are being bent and twisted or broken. Countries face coercive trade measures, unsustainable lending, political interference and disinformation. All of these encroach on the ability of every country to exercise its own agency, to contribute to regional balance and, most importantly, to determine its own destiny. For Australia, this Quad partnership is central to how we respond to the circumstances we face, and it is critical to how we influence the shaping of the region and the world in which we live. We want a peaceful, stable and prosperous region, a region where sovereignty is respected
Bantay Yun. sarado ng Quad Nation ang anumang galaw ng People's Liberation Army China. Makakaasa raw ang anumang bansang kaalyado ng US at Quad na re-responde ang Quad sa banta ng pagkasira ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Dito mas papaigtingin ng Quad ang pagbabantay sa buong katubigan ng Yun! Indo-Pacific. We are charting a course Yan talagang paigtingin ang presensya ng Quad sa West Philippine Sea. Ganyan na mangyayari. for a more secure and open Indo-Pacific and Indian Ocean region by bolstering maritime security and domain awareness. In practical terms, what does this mean? It means strengthening capacity of partners across the region to know what's happening in their own waters. Kung naglaan si US Defense Secretary Lloyd Austin sa Pilipinas ng 128 million US Wow! dollars na pondo sa EDCA sites, papalakasin rin ito ang base militar sa Japan. Ito na ata ang pinakamatinding paghahanda ng US sa digmaan Yun! simula ng World War II. Tingnan nyo naman talagang naghahanda ang US sa matinding gera laban sa China. So talagang pag di pa tong mga China pag di pa tumahimik to, ewan na lang natin, no? United States will upgrade the U.S. Forces Japan to a joint force headquarters with expanded missions and operational responsibilities. Now, this will be the most significant change to U.S. Forces Japan since its creation, and one of the strongest improvements in our military ties with Japan in 70 years. Laking problema nito ng China. 4 na bansa kasi ang sabay-sabay kukundinahin kung may malimang magawa ang China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ano kaya ang re-responde ng mga Chekwa dito? Ano sa tingin nyo? I-komento sa baba ang salo. Iyak. Ayan, tingnan nyo naman yung 4 na bansa sabay-sabay na atake sa China. So pag pag hindi pa tumino tong mga Chino na to, ewan na natin kung saan pupulutin to. Talagang nagbabanta na. Kasi nga itong mga Chino na to napaka-agresibo, no? Halos gusto nilang sila ang para maging Diyos sa buong mundo. Ewan natin kung ano mga nasa utak nitong mga Chino na to, no? Masyado silang yung mayabang. So, okay, no? So, hanggang dito na lang tayo mga guys, no? Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nang sa ganun may kalat pa ni YouTube ang ating mga video sa other netizens. Okay?